Lunes ng nakaraang linggo, madaling araw pa lamang, isang operasyon na sinamahan namin ang kinasa ng pinagsalit na puwersa ng iba't ibang unit ng Philippine National Police. Armado ng search warrant ang grupo na in-issue ng Branch 22 ng Manila Regional Trial Court. Target ng raiding team sa bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija ang 7 bahay at isang mausoleo na nasa loob ng isang sementeryo doon. Oplan Paglalansap, yan ang tawag sa operasyon ng PNP na idodokumento namin. Misyon ng operasyon ang makuha at ma-recover ang mga loose firearms o mga hindi lisensyadong baril na itinuturong iniingatan ng ilang tao sa bayan ng San Antonio. So what we are targeting now ay yung mga reported na mga grupo who might be utilized later by some candidates for local positions to help them win the election. Mula sa pagsisiwalat ng 2 impormante ang naging basehan ng mga operatiba sa kanilang pagsalakay. Talamak na droga, patayan, ang mga pagdaladala ng mga baril ng mga sibilyang tao na may mga nawawalang tao na sinasalvage nila at yun ay hindi na nakikita. Marami na pong krimen na hanggang ngayon ay hindi pa nasosolve yung kaso. Anong klaseng baril yung nakikita niyong ginagamit nila at hawak-hawak nila? meron po silang masinggan. Tapos marami pang mga matataas na kalibre. Na M16, Uzi, M14, AK. Kompleto po yan. Sa bawat isang tao, bibigyan niya ng isang mahaba saka isang mahigsi. Sa impormasyong pinagkatiwala sa intelligence group ng PNP, 7 personalidad ang tinukoy nilang sangkot sa pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Kabilang ang 3 kapitan na magkakaibang barangay na sina Roberto Carpio Jr., Saturnino Miranda at Troy Juliano. 2 sibilyan na sina Joseph Quinto at Hero Henson Garcia. Pulis na si Elpidio Sikat at maging ang alkalde ng bayan ng San Antonio na si Mayor Arvin Salonga. Ibinahagi rin sa XXX ni General Charles Calima ang ilang intelligence report na nakarating sa mismong direktor ng PNP Intelligence Group na nagpupukol ng ilang aligasyon laban kay Mayor Arvin Salonga na siya namang bineripika ng kanilang opisina. Finorward din sa amin yung sulat ng mga concerned citizens. Nire-report nga itong presence ng mga armadong grupo doon na na-identified kay Mayor. So, pina-validate naman natin ito sa mga tauhan natin at nalaman natin na totoo talaga na mayroong mga armadong na mga tauhan si Mayor. Yung sinasabi na they are behind some unsolved killings there, malalaman natin ito later sa resulta ng ballistics test. Bilang paghahanda sa gagawing pagsalakay, nakipag-ugnayan ang intelligence group sa tanggapan ng Firearms and Explosives Office sa Camp Crame para alamin kung may mga baril na nakarehistro sa FEO ang nasa pangalan ng 7 kataong target ng operasyon. At base sa database ng nasabing ahensya, lumalabas na ilang mga baril ang nakarehistro sa mga natukoy na tao. 4 na baril ang lumabas na nakapangalan sa kapitang si Roberto Carpio, 2 sa pulis na si Elpidio Sikat, 2 baril rin kay Joseph Quinto, 4 kay Kapitan Saturnino Miranda, 1 caliber .380 kay Hero Henson Amanilla, 3 naman sa Kapitang si Joy Juliano. Samantalang 37 assorted firearms ang nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Mayor Arvin Salonga. Sa puntong ito ay tinanong namin sa PNP kung ano ang naging basehan ng kanilang search warrant at bakit sa kabila ng sertipikasyong ito ng FEO ay tuloy pa rin ang pagsalakay. Chinek namin sa firearms, meron naman silang mga lisensyadong baril, pero yung report na nakuha namin ay maliban sa mga lisensyadong baril, ay meron pa silang mga hawak na mga baril na hindi naman lumalabas doon sa record check namin. Dahil dito, Lunes ng madaling araw, June 11, itinakda na ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Intelligence Group, PNP Special Action Force o SAF, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at lokal na pulis sa Nueva Ecija para ma-recover ang mga sinasabing loose firearms.
Sa ikinasang operasyon, sabay-sabay na sasalakayin ang 8 lugar sa magkakaibang barangay sa bayan ng San Antonio. Kabilang na ang mismong bahay ng alkalding si Mayor Salonga, sementeryong pag-aari ng kanilang pamilya, bahay ng 3 kapitan sa San Antonio, bahay ng 2 sibilyan at bahay ng 1 pulis. Mula Camp Bangundiwas, Taguig, umula kami sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga upang daanan ang dagdag pwersa pa sa grupo ng mga otoridad. Kasalukuyan ng nagpa-final briefing ang mga otoridad bago nila salakayin itong 8 mga lugar na hinihinalang pinagtataguan ng matataas na kalibre ng armas. Kritikal po ang sitwasyon dahil sa posibilidad na lumaban ang mga naroon sa bahay. Mahigit 200 pwersa ng pulis ang nuy bumuo sa operasyong Oplan Paglalansak na tutulak sa probinsya ng Nueva Ecija. 8 magkakahiwalay na grupo ang binuo para sabay-sabay na pasukin ang 8 target area sa search warrant. Para mamaya tulog tayo. Mag-aalas 6 na ng umaga nang marating namin ang bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija. Ang bahay ni Roberto Carpio Jr. na kapitan ng Barangay Luyos ang naging unang target. Sa pag-iikot at paglulughog sa buong kabahayan ng operatiba, 1 shotgun ang natagpuan. Sa ikalawang target ng search warrant, na bahay naman ng pulis na si Elpidio Sikat, 4 na baril naman ang natagpuan. Ang grupong aking sinamahan, target ang sementeryong pag-aari ng pamilya Salonga na matatagpuan sa Barangay Poblasyon. Dito, musoleo ng pamilya Salonga, ang pinasok na otoridad na tinurong pinagtataguan raw ng matataas na kalibre ng baril. Pero matapos ikutan at halughugin ang buong lugar, walang nakitang kahit na anong armas. Sa aming pagtawid sa kabilang area na siyang kinaroroonan ng target ring bahay ng sibilyang si Joseph Jose Quinto, ilang armas ang nakuha ng otoridad sa bahay na yon. Puro high-powered. Sa patuloy na pag-ikot sa lugar, isang AK-47 na baril pa ang natagpuan sa labas ng bahay. Sinubukan naming kunan ng panig ang may bahay ng nakatakas. Labas mo nga. Labas yan. Nakalatag dito ngayon ang ilang mga high-powered firearms tulad na lamang nitong Galil, rifle, itong AK-47 at merong M203 ammunition at marami pa mga pistola. Ito'y na-recover dito sa tahanan ni Joseph Jose Quinto. Itong si Joseph ay mabilis na nakatakas sa mga otoridad. Sinubukan namin kunin ang panig ng may bahay ng nakatakas na si Joseph Quinto pero tumanggi ang ginang na magpaunlak sa isang panayam. Matapos ito, tinawid naman namin ang katabing bahay na pag-aari ni Mayor Arvin Salonga ay isa rin sa mga target ng search warrant. Noy 3 baril ang nakuha ng mga pulis sa area. Hindi po, ito po ay pag-aari ng munisipyo ng San Antonio, Nueva Ecija. Ito ay naka-registered sa Municipality of San Antonio, Nueva Ecija. Kung saan siya ang mayor ngayon. Yung dalawa na 45 naka-registered sa munisipyo, yung isa nakapangalan kay mayor. Yan siya yan. So lahat yan may papeles? Lahat ay may papeles. Walang illegal. Aha. Alright, meron po kasing mayor na maaligasyon na si mayor daw ay nagme-maintain ng private army. Ano po ang inyong reaction? Wala pong katotohanan yan. Yan po ay isang political harassment lang. Sa target area number 6, bahay naman ng Kapitang si Saturnino Miranda ng Barangay Santa Cruz ang pinasok ng mga otoridad. Dito, isang shotgun at isang caliber 45 ang nakuha sa loob ng kanyang bahay. Sir, ito pong 2 baril na nakuha niyo. Kanina po yun. Eh, yung shotgun sa barangayan. Ang sa akin, yung 45. May nakaregister rin. Andyan yung papel, pina-xerox na. Pero bakit ito? Bilang punong barangay ako, kaya ako ganyan, ito, binili ko para pag-ronda ng mga bantay bayan ko, kasama ako. May pananggalang man lang kami tungkol sa mga magnanakaw.
Ang ikapitong grupo na target naman ang bahay ng tinukoy na sibilyang si Hero Henson Garcia, ilang holster ng baril at isang kalibre 45 baril ang nakuha namang nakabaon sa isang sako ng bigas. Noy dinakip rin ng otoridad si Hero Garcia na kabilang sa inisyuhan ng search warrant. Samantala, wala namang nakuhang anumang armas sa pangwalong target na bahay naman ng kapitang si Roy Juliano ng Barangay Santa Barbara. Mula San Antonio, Nueva Ecija, ibiniyahe ang mga nakuhang armas patungong Campo Olivas sa San Fernando, Pampanga. Dito, isang press conference ang agad na sinagawa. Sa harap ng media, inilatag lahat ng nakuha mga armas at bala at pinresinta ang dalawang naarestong sina Hero Henson Garcia at si Elpidio Sicat na napagalamang isang retiradong pulis na pala. We were able to confiscate 15 firearms, 7 yung short firearms and 8 yung long firearms, high caliber firearms. And we have more or less 500 rounds of assorted ammunitions, 38 pieces of magazines for different firearms. To include sa ammunition natin, arrested 2 persons. Under investigation pa to. Yung raid namin sa bahay ni Elpidio Sicat, meron kaming nahuli doon na nakalisensya sa isang Luisito Yanguas na taga ibang barangay naman. And bali 4 na baril na nakuha namin doon. Yung isa ay license kay Sicat, yung isa ongoing verification pa, pero malamang loose firearm ito kasi walang serial number. At yung isa naman ay license sa isang Elmer Sicat. So, si Elpidio Sicat ay kinasuhan natin ng illegal possession of firearms dahil yung dalawang nakuha sa kanya ay pag-aari ng ibang tao. Ito naman kay Joseph Ginto, meron kaming nakuha na 4 na baril sa kanya. Yung Galil ay naka-license kay Joseph Ginto. So, wala siyang kaso doon dahil lisensyado naman at hindi naman nahuli sa labas ng bahay niya. Pero yung 45 pistol na nakuha sa kanya, ito ay lisensyado sa Municipality of San Antonio. So, he has to explain kung bakit nandun sa kanya yon. At yung 2 baril, license nga kay Mayor pero nandun kay Joseph Ginto. So, liable kakasuhan namin si Joseph Ginto ng illegal possession of firearms dahil hindi naman supposed to be nasa kanya yung baril na yon. We will request yung Firearms and Explosives Office to initiate administrative action against Mayor Salonga. Samantala, bagamat sinabi ng legal counsel ni Mayor Salonga na may papel at rehistrado ang mga baril na nakuha sa bahay ng alkalde, ayon sa opisyal ng Intel, lumabas sa kanilang investigasyon na ang isa sa mga nakumpiskang mga baril ay hindi lisensyado. Doon naman kay Mayor, meron kaming nahuli na 3 baril. Yung 2 na arms for pistol ay license sa Municipality of San Antonio. At merong isang shotgun na mukhang loose firearm kasi lumalabas sa verification namin na wala sa records nila. Liable din siya doon for violation of illegal possession of firearms. Bukod sa mga target na loose firearms, bagamat lisensyado o nakarehistro ang ibang mga baril na nakuha sa naturang police operation, kabilang ang isang baril na nakuha sa bahay ng kapitang si Roberto Carpio Jr., isang baril sa retired police na si Elpidio Sicat, 2 baril na natagpuan sa pangangalaga ni Kapitan Saturnino Miranda, at 2 baril na nakapangalan sa munisipyo ng San Antonio na natagpuan sa bahay ni Mayor Salonga. Sasailalim pa rin daw ang mga baril sa investigasyon at ballistic examination. To check kung magmamats ba ito sa mga ebidensya na nakuha natin sa mga ibang patayan doon. Para sa patas sa mga mayag, hiningi namin ang panig ni Mayor Arvin Salonga at nagpaunlak naman siya sa isang panayam. Punto por punto niyang sinagot ang bawat aligasyon. Una rito, ang paghawak ng armadong grupo at pagkakaroon ng mga hindi lisensyadong armas. Kung meron po akong sinasabi nila na private armed groups, bakit po hindi nila ilabas o patunayan kung sino man ito? At wala po akong illegal na armas
At kung meron man po, siguro po, nung ni-raid ako, nakuha na po sa bahay ko yun. Ito po yung mga aligasyon lang, akusasyon ng mga kalaban sa politika. Amin rin pinarating sa kanya ang naging resulta ng investigasyon ng operatiba na lumalabas na hindi lisensyado ang shotgun na natagpuan sa kanyang bahay. Ay, hindi ko po alam yon. Basta po alam ko, meron po akong ACAR, shotgun. Sabi ko nga po, nasa bahay lang yon, may license po. Pero nang aming verifikahin ang lisensyang pinakita sa amin ni Mayor sa certification ng FEO, lumalabas na iba ang serial number nito. Sa tanong naman kung paano napunta at natagpuan sa bahay ni Joseph Jose Quinto ang isang baril na nakarehistro sa munisipyo ng San Antonio, maging ang 2 baril na nakapangalan sa kanya, ito ang naging tugon niya sa amin. Eh, sabi ko nga po sa inyo, kagaya po ng binabanggit ninyo na mayroong nakalisensya sa akin na baril, ay hindi ko po masyadong kaya munang sagutin yung bagay na yon. Gayunman, hindi naman tinanggi ni Mayor, nakakilala niya itong si Joseph Jose Quinto. Ayan po, kamag-anak ko po yan. At kapitbahay ko pa rin po. Sir, si Sir Joseph Ginto po ba siya po ba ay empleyado ng city, ng munisipyo? Hindi po siya under the plantilla ng munisipyo. Kumbaga sa Kwan po ay nagbo-volunteer lang po siya sa akin na yun po, kung may lakad po ako, sinasamahan niya ako. Ganun. Pero hindi po hindi po, lang po yun, bihira lang po yun. Ako po ay nagtataka nga doon dahil dapat po yung mga baril ko na yon is nandun sa bahay na kung saan ginawa po yung raid. Nung nalaman ko nga po, nang nabasa ko yung result after nung search, na nasan yung, nawawalan pa ako ng, sabi ko, ng firearms. Yun po yung ko doon, yun ang sagot ko doon. Ibig niyo bang sabihin, Mayor, nakatawid ho ng bahay ang 2 sa inyong baril at isang nakapangalan sa munisipyo nang hindi nyo nalalaman at wala kayong paintulot? Nga, sabi ko nga po, yung po kasing mga tao ko, labas-masok din kung saan-saan po doon, open po yung bahay namin eh. Kumbaga sa Kwan, kahit sino lang po ang pumasok, basta kakilala, okay, higi. Ganun po. Sa aming panayam, ilang reklamo ang kanyang pinarating sa naganap na operasyon. Ang napansin ko po doon sa search warrant is yung address po na nakalagay is iba po doon sa address na sinerban po ng search warrant. Ang reklamong ito ni Mayor Salonga, hinanapan namin ang sagot sa mismong direktor ng intelligence group ng PNP. Yun, depensa niya yun. Kasi yun yung sinurveillance na bahay. Kaya nga doon nagpunta yung tropa. Sa isinagawang Operation Oplan Paglalansag, nangako ang mga otoridad na hindi ito ang una at huling beses na aksyon sila para mapigilan ang nakaambang mga banta na posibleng mag-ugat sa mga loose firearms, lalo't nalalapit na naman ang panahon ng halalan. Sa impormanting sina Melvin at Alex na buong tapang na nagsiwalat at nakipagtulungan sa PNP, sino man ang tamaan, saludo po ang XXX sa inyong paninindigan. Umaasa kaming mangingibabaw, hindi karahasan, kundi kaligtasan at kapakanan ng mamamayan.